Lord. Tumayo po ang lahat para sa pagsimula ng ating misa. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, ang ngalan niya'y ating sambitin, paano di tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piling sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piling sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Sa patuloy nating pag-alaala sa ating mga minamahal na yumao sa buwan na ito, sisindihan natin ang kandilang Pampaskwa. Sa gisag ni Kristo muling nabuhay, tanglaw at liwanag ng lahat ng mga yumaong sumasampalataya. Nagpapaalala sa atin sa pag-asa sa buhay na walang hanggan kay Kristo. Naway dalhin na niya sila sa kaganapan ng liwanag at buhay sa kaharian ng Ama. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ka-33 linggo sa karaniwang panahon ang ating ipinagdiriwang ngayon. Panalangin natin lahat ng nasalanta ng sunod-sunod na bagyo. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupurihan, ibinagdaraan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, tugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, kung nanunulog sa kanan ng Ama. Maawa ka
Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, 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 Manalangin tayo. Manawing makapangyarihan, pagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Kawikaan. Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang kanyang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga, humahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Siya ay gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng kanyang damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay pupurihin ng balana. Ibunton sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman. Mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang ng panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, di sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita.
at sumayo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay matitula dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin, pinagkatiwala sa kanila ang kaniyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, isa na may 2,000 piso, at ang isa pa ay 1,000 piso. Pagkatapos, umalis siya. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal yon. Nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kaniyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping yon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso. Sabi niya, Panginoon, ito po ang 5,000 piso na bigay ninyo sa akin. Ito pa po ang 5,000 piso na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit ang tumanggap ng 2,000 piso at ang sabi, Panginoon, ito po ang binigay ninyong 2,000 piso. Ito naman po ang 2,000 piso na tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, sabi niya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Ito na po ang 1,000 piso ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo yan inilagay sa bangko at di sana'y may nakuha akong tubo ngayon? Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso, bigay sa may 10,000 piso. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Aliping walang kabuluhan. Dooy tatangi siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po ulit. Maalam na pagbati sa lahat ng narito, sa lahat ng nanonood sa video streaming. Noon nauso yung Bible cutting. Buksan mo yung Biblia, tuturo mo yung bersikulo, 3 beses mong gagawin. Parang pamahiin naman. Pero may isang tao tumigil dahil nag-Bible cutting siya. Ang unang bersikulo, umalis si Judas at nagbigti. Tuloy pa rin siya pangalawa. Humayo ka at ganon din ang gawin mo. Tumigil na siya ng pagba-Bible cutting. Wala tayong karapatan na ipataw yung ating mga pamahiin, yung sarili nating pag-iisip sa banal na kasulatan dahil bigay sa atin ng Diyos yan. Kaya nakakatakot. Yung ibang mga pastor sa kasusulpot lang na relihiyon, kukuha ng Biblia, tapos ang galing-galing na magbigay ng pagkahulugan. Minsan, salin na lang yung Biblia mo Tagalog yan, o kaya English. Itong Biblia, itong Ebanghelyo ngayon, binasa natin, Griego yan. Nakabase pa sa Aramaiko yan.
kasi Aramaiko ang salita ng ating Panginoon. Ayaw magbabible cutting ka na lang ng basta, o kaya kukuha ka ng Tagalog na Biblia, pagkatapos sasabihin mo, yun na ang totoo. Kung magaling ka pa naman, ang dami mong magagalungan. Pag-usapan natin para maipaliwanag kang lalo yung dapat masusi at masinop tayo sa pag-aaral para makuha natin ang tunay na kahulugan. Halimbawa ngayon, talent sa English yan eh. Kaya kadalasan ang mga paliwanag ng mga pari sa homilia, binigyan ka ng time, talent, treasure, gamitin mo yan. Tama din yan. Pero kung babalikan po natin yung Griego na siyang ginamit ni San Mateo, original sa ebanghelyo niya, talanton ang nakalagay doon. Sabi ni Father Randy Flores, SBD, Parish Priest ng Sacred Heart, 2 doctorate sa exegesis, yung Bible interpretation, summa cum laude. Sabi niya, yung talent na ginamit sa English, nagsimula sa talanton yan, sa Griego. Ano ang talanton? Sabi niya, ito ang halaga ng 28 to 36 kilos na tanso, pilak o ginto. Kung ginto ang pinag-uusapan, itong 5 talento na binigay sa unang alipin, alam niyo kung magkano yan? 100 taon na pagtatrabaho ng isang alipin, kung 500 piso araw-araw ang kaniyang tatanggapin. Napakalaking halaga. Ay sabi ni Father Randy, hindi ipapagkatiwala yung napakalaking halagang ganyan sa mga alipin lang. Ganito ang kaniyang paliwanag. Kung babalikan natin sa lumang tipan, yung batas ni Moises, yung binigay ng Panginoon sa kanila bilang lahing pinili, chosen people, mas mahalaga kaysa mga mamahaling bato ang batas na yan. Yung wisdom, mas mahalaga kaysa ginto. Kaya, kung talinghaga ito, kasi sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang talinghagang ito. Ang talinghaga may ibang pagkahulugan. Kaya sabi, sa talanton, ano talaga ang tinutukoy ng Panginoon? Doon sa kanyang talinghaga na binigyan ng napakalaking halaga yung mga alipin. Kaya kung babalikan po natin yung batas ni Moises at ihahambing natin itong talinghagang ito sa talinghaga ng taong nagsabog ng binhi. Yung tumama sa mayamang lupa, 30-fold, 50-fold, 100-fold, 100 beses na nag-ani. Ang maganda doon sa talinghaga ng pagsasabog ng binhi, pinaliwanag ni Jesus kung ano yung binhi. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Tumatama sa iba-ibang klaseng puso. May mga puso na matigas, may mga walang tumutubo, may mga puso na sandali lang tinatanggap ang salita ng Diyos, pagkatapos nawala na. Yung iba naman, ninanakaw ng demonyo. So ganun din ang ibig sabihin ni Jesus dito sa talanton. Yan ang malalim na kahulugan. Kasi tama din yung sinasabi ng ibang mga pare at mga obispo tungkol sa time, talent, treasure. Ang malalim na kahulugan dyan
ay ipinunla ni Jesus ang kaniyang salita, ang salita ng Diyos sa iyong puso. Paunlarin mo yan, payabungin mo yan, pagyamanin mo yan. At paano natin po gagawin yon? Ganito naman ang aking mungkahi. Lumuhod ka, umupo ka, lumakad ka, para yung 5 talanton mo ay magiging 5 rin. Yung 2 talanton mo, magiging 2 rin. Maging 4 na. Huwag mong ilibing sa malalim na lugar yung binigay sa iyo ng Panginoon. Lumuhod. Ano po ang ibig sabihin niyan? Sabi ni St. Thomas Aquinas, lahat ng magagandang insights na itinuro ko sa Summa Theologica, I found it on my knees. Samantalang nakaluhod raw siya, doon siya nakakasumpong ng magagandang paliwanag tungkol sa salita ng Diyos. Ang ibig sabihin, sa kaniyang pagdarasal, doon siya nakakatuklas ng magandang mga pag-iisip tungkol sa ating pananampalataya na hanggang ngayon, yung kaniyang Summa Theologica, pinag-aaralan pa ng mga seminarista. Kailangan manalangin tayo. Sabi ng Little Prince, it is only with the heart that one can see rightly what is essential is invisible to the eye. Yung Biblia, kung tignan mo, papel at saka tinta lang yan eh. Yung mahalaga dyan, yung essential dyan, you will discover in prayer. Pangalawa, umupo ka. Yung mag-aaral, huwag kayong lahat na lang mula lang sa paliwanag ng pare. 12-15 minutes lang yan eh. Minsan sa isang linggo. Do spiritual reading. Mag-download kayo ng mga paliwanag kung ano yung ebanghelyo sa araw na yan. Kailangan mag-research, kailangan mananaliksik, umupo kayo doon sa library, umupo kayo doon sa inyong table, mag-aral kayo para lalong lalalim ang pagkaunawaan ninyo sa salita ng Diyos. Pangatlo, lumakad ka, paliwanag mo sa iba. Yung natuklasan mo, nasumpungan mo sa iyong panalangin, yung nasumpungan mo, natuklasan mo sa iyong pag-aaral, pamahagi mo sa iba sa pamamaraang nauunawaan nila. Sa pagbabago ng panahon, iba-ibang pamamaraan ang pagpapaliwanag. Noong unang panahon, bago pa lang ang SBD, yung founder namin, printed publications ang kanyang pinakalat, ay ang dami ng mga SBD dahil doon. Ngayon, itong mga seminarista, hinuhubog namin para magiging cyber missionaries. Para sa kanilang paglakad, makakausap nila yung mga bata na wala nang ginagawa kundi mag-TikTok, lalaro ng Mobile Legends, kabilang ng army ng BTS. Stay gold, sabi ng BTS. Paano mo kakausapin yung mga bata ngayon yan? Yan yung sa ating paglalakad, yun ang ating ipanalangin ngayon. Paano magiging mabuting balita ang salitaan ng Diyos doon sa binabaha sa Cagayan ngayon at lugmok sa Catanduanes? Paano ang salitaan ng Diyos na itinanim sa iyong puso ay magiging mabuting balita sa lahat ng kinapitan ng COVID-19, sa lahat ng magugutom dahil lugmok ang ating ekonomiya. Darating pa ang pananalasa ng climate change. Paano magiging mabuting balita yan? Yun ang ating gagawin sa ating pagluhod, sa panalangin, sa pag-upo, sa pag-aaral.
sa paglakad, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Para kung magdilim na ang ating paningin, titigil na ang pagtibok ng ating puso, ganito ang ating maririnig. Magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa pagpapahayag ng aking salita, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Ang tindi noong pangako, walang hanggang kaligayahan sa piling niya. Kaya kayong mga millennials, kayong mga Generation Z, ito ang tunay na hinahanap ng inyong puso. Buhay na walang hanggan. Kaligayahan na walang katapusan. At paano natin gagawin? Lumuhod ka, umupo ka, lumakad ka. Yan ang ating ipanalangin sa misang ito. Na sana lahat ng kumikilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ay magiging tagapagpahayag ng kanyang balita, mabuting balita, sapagkat yan ang kanyang utos sa lahat ng kanyang mga disipulo. Go into the world. Gawin ninyo silang mga alagad ko. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Magsitayo tayong lahat. Pahayag natin ang ating pananampalataya sa isang Diyos na mapagmahal at sa kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ang bayan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang magiging tapat tayo at mahusay sa pagpapalaganap ng kanyang salita na ipinunla sa ating puso. Manalangin din tayo sa natatanging paraan para sa lahat ng mga ALS, yung tumigil ng pag-aaral, yung mga out-of-school youth na naibalik. Nag-aaral sila ngayon kung ano mang salanta ang kanilang naranasan, sana makabangon muli sila. Ang ating itutugon sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa pahalagahan ng simbahan ang pananampalataya, oras at pagkakataong pinagkatiwala ng Diyos sa kanila upang maging mabubuting tagapagpamahala ng mga ito at gamitin sa lalong ikaluluwalhati ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gamitin nawa ng mga namumuno sa bansa ang kanilang talino at kapangyarihan na sa Diyos nagmula upang ilaan ang kanilang sarili sa ikabubuti ng lahat, lalo na ng mga mahihirap, mahina, at nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na naririto, magamit nawa natin ang ipinagkaloob ng mga kakayahan at talino ng Diyos upang lalong parangalan ang ating Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Patuloy nawang umunlad at pagpalain ang mga ginagamit ang kanilang kakayahan sa paglilingkod sa kapwa, tulad ng mga tagatangkilik ng ating shrine na bukas palad sa pagtulong. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga naapektuhan ng mga nakaraang bagyo, makasumpong nawa sila ng lakas mula sa Panginoon at sa tulong ng iba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa nakamtan na ng lahat ng mga yumao ang walang hanggang kapayapaan sa kalangitan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos naming Ama, tunghayin mo ang mga pangangailangan na iyong sambayanan. Lugmok dahil sa sunod-sunod na bagyo. Nagsusumamo sa iyo. Nakaawaan mo sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, anak at tinapan, bunga ng lupa at ng aming paggawa. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawing alaala ng pagkamatay, muling pagkabuhay ni Jesucristo. Narito, O Ama, anak at tinapan, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Manalangin kayong nagpatid, pang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, pagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang kagandahang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ka nga, Panginoon, ay tunay na banal. Sa iyo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamamagitan ng iyong Espiritu upang sa aming ikatutubos ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Nung gabi bago sa ipako sa krus, samantalang naghahapunan kasama ang kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay. Pasalamat siya sa iyo, Ama. Hinatiin niya yon. Binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganoning paraan, katapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaan. Pagbunyi natin ang misteryo na ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, iligtas mo ang kailanman. Kaya sa pagunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, nialay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal, kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Onesto na aming Obispo, at lahat ng kasapi ng sambayan ng Kristiyano sa buong mundo. Alalahanin mo ang mga kapatid naming namatay na umaasang sila'y muling babubuhay, lalong-lalo na ang pumanaw dahil sa lahat ng mga bagyong sunod-sunod na nagdaan.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong liwanag. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan. Kasama ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, Birhen ng mga maralita, kasama ni San Jose na kanya esposo, kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa ating Amang nasa langit na mapasa atin ang kanyang kaharian ayon sa panalangin na itinuro sa atin ni Jesus, ang banal na hinihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian. Sa tulong ng iyong awa, lagi kami maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng aming Panginoong Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at ang aming pagkakasal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ni Jesus, ang banal na diwa, sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito, ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang banal na diwa na naging taong kagaya natin upang maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggal lang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan.
Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin. At ipinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Manabak ka. Please rise. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, sa pinagsaluhan ng banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo para sa lahat ng yumao, lalo na ang mga ipinapanalangin natin sa misang ito. Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng iyong muling pagkabuhay, wala nang kapangyarihan ang kamatayan sa mga yumaong matuwid at banal. Iyan hinihiling namin, pagkaloob mo ang kapahingahan sa iyong mga lingkod, sa iyong dambana at sa piling ni Abraham. Pagkaloob mo ito sa lahat ng sumambang taos-puso sa iyo, mula pa kay Adan hanggang sa aming mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at kaibigan, pinagkakautangan namin ng loob. Sa lahat ng mga nagsabuhay ng kanilang pananampalataya patungo sa iyo,
sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan at kalagayan. Gawin mo silang karapat-dapat sa iyong banal na kaharian. Sa iyong pangalan, o Panginoong Jesucristo, nihiling namin ito sa mahabaging Ama. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama, nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay, at sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawang gawa upang sa bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen and Joseph Reynadimitz. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po sandali para sa ilang mga anunsyo. Triduum Masses in honor of Christ the King. November 19, 2021, 6:20 a.m. The Feast of the Lord Jesus Christ, King of the Universe. November 22, 2020. Our online masses are 8 a.m. Fiesta Mass at 10 a.m. Presider, Father Jerry Orvos, SVD. Live at the Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word. There will be an 11:30 a.m. Mass instead to accommodate those who wish to physically attend our Masses, and 4 p.m. The Community of Christ the King Mission Seminary in Quezon City joyfully invites you to the online musical concert Harinawa, featuring our SVD College seminarians and especially guests like Father Jerry Orbos, SVD, on November 20, 21, 4 p.m. and 8 p.m. and November 22, 8 p.m. in commemoration of the solemnity of Christ the King of the Universe in the 5th anniversary of Pope Francis' encyclical letter Laudato Si on the care of creation. May we find hope during the coronavirus crisis through prayer and music. The concert will be aired through the following social media pages: Password TV, Divine Word Media Facebook page, Moments of Father Jerry Orbos, SVD, Shrine of Jesus the Divine Word, St. Jude National Shrine, Manila, SVD Scholastics Tagaytay, CKMS Christ the King Mission Seminary, Jesus Good News Facebook page, and cross-posted by the pages of our social media partners. This concert is dedicated to all of you, the people of God, especially to our benefactors, donors, alumni, and friends in the Philippines and abroad. Yours truly, Father Louis Ponzalan, SVD, Office of Alumni Affairs and External Relations, Christ the King Mission Seminary. In connection with the celebration of the Feast of Christ the King on November 22, 2020, the 10 a.m. Holy Mass will not be open to the public. This is to give way to the SVD priests, brothers, and seminarians. Community celebration is accordance with the IATF regulations on the allowed number of attendees in the Mass gathering.
Thank you. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiko kayo para sa bendisyon ng Panginoon. Manaming mapagpala. Patunayan mo ang mga pagsisikap ng iyong sambayanan na sundin ng loob mo at pakundangan sa iyong pangako, marapatin mong kamtin ang kahilingan ng lahat ng dumadalangin sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pagpalain kayong lahat na mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, pumayo kayo sa kapayapaan ni Jesus, ang banal na diwa. Salamat sa Diyos. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. May the Holy Triune God live in our hearts. Saint Arnold Jansen, Saint Joseph Reinademetz. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.